So ayan guys, welcome back sa aking channel. Ako po si Daisy Treat. Thank you for dropping by sa aking channel. At ayan, na pag-uusapan po natin ay usapang e-bike. Kaya hello dyan sa mga e-bike owners na katulad ko. Ayan, i-share ko po ngayong yung about sa battery. Ayan, usapang baterya tayo. Ayan, trivia lang kasi last year kumuha kami ng e-bike. That was October 11, 2022. Ayan. Ang pangalan niya ay 11 kasi dumating siya ng October 11. Ayan, si e-bike. So ayan, bibigyan ko kayo ng tips kung paano malalaman kung dapat na bang palitan ang ating mga battery. So ito na guys, yung aming brand new battery. Yan. Bagong palit. Open natin. Ayan. So bali 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Bali 5 pala siya na magkakadikit. So ayan, bago na siya. After 7 months. Ayan. Napalitan na namin siya. So ganito yung kanyang itsura. So yung iba kasi sila meron silang ginagamit na mga battery equalizer or tinetest nila para malaman nila kung okay pa yung battery. Pero sa akin, yung observation ko talaga is practical. So ayan, nung nabili namin si e-bike, ang presyo niya ay nasa 46,000. Yan ay si Kuda Volt 3. 46,000 provided wala siyang bubong. Pero dahil syempre muulan sa Pilipinas, so kailangan natin ng bubong. Kaya kinuha na namin siya with roof na umabot siya ng 51,000. Pero ang topic pala natin ay battery nga. So, ayun. So, ito nga, malalaman nyo yung battery kasi sa unang gamit, talagang pagbago pa yung battery at full charge, malayo talaga yung nararating niya. Pero nung papasok siya ng 4 months to 5 months to 6 months, napansin namin na parang humihina na yung nararating niya. For example, pumunta kami ng Binyang, dito kami sa Cavite. Dati, pag bago pa yung battery mo, pagpunta mo doon, makakabalik ka na hindi ka nag-charge. So, nang pumasok na siya ng 5 months to 6 months, napansin namin na pagpunta namin pa lang ng Binyang, lobat na agad siya. So, nag 3 bar agad. So, kailangan na naming mag-charge sa Binyang para makabalik kami sa bahay. So, ganun yung nagiging unang sign niya na mahina na yung battery niya. And actually, sabi pala sa manual ng Kuda is, ang lifetime talaga, ang lifespan ng battery ng e-bike is tumatagal siya ng 6 months to 1 year. So, yung sa amin talaga, pasok naman kasi inabot naman siya ng 7 months bago namin siya talaga pinalitan. If ever, pwede siya tumagal ng 1 year kung ang lugar nyo ay patag. So sa amin kasi, yun ang disadvantage namin sa lugar namin dito sa Cavite. Pa-ahon, akyat baba yung aming mga lugar dito, medyo bundok pa. So, si e-bike, talagang gamit na gamit namin. Gawa ng aming mga estudyante is, nasa San Pedro, kami sa Cavite, imagine mo yun. Diyan sa Calindola, akyat baba sila, hatid sundo pa. So, kaya ganun yung aming battery is tumagal na rin ng 7 months po. At least, pasok pa rin siya sa lifespan ng battery. Pero may mga kilala kong e-bike owner na yung battery nila ay tumatagal ng 1 year. Kasi depende po yun sa paggamit. Depende yan sa battery namin. Kapag mamili ka pala ng battery, maabot siya ng 11,000. Pero kung isuswap mo siya, yung ginawa po namin swap is binigay po namin, sinurrender po namin yung lumang battery sa Kuda at naka-discount kami ng 11,000, naka 4,000 lang, so naka-discount kami ng almost 7,000, diba? Basta yung battery mo is okay pa siya, hindi pa siya lumobo. Bagong palit na yung ating battery, yun medyo malayo-layo na naman narating natin. Ang pinakamalayong narating po namin is from Cavite, GMA Cavite to Imus. Tapos from GMA Cavite to Cabuyao.
Layo, di ba? Pero kailangan mo nang mag-charge nun. Kailangan mo siya ipahinga at kailangan mag-charge ka ng full charge para makabalik ka. Tapos, kunyari, punta kami ng bayan, mag-grocery kami. Siyempre, pag grocery ka, madadagdagan yung bigat. So, ang technique doon, para hindi siya, kasi pag pauwi pa, paahon na eh. So, yung isa na lang ang pagdadrive. So, yung sakay, pwede nang sumakay sa jeep. Pero at least, yung mga dala-dala mo, mga bit-bit mo, nandun na sa e-bike. So, hindi ka na magbibit-bit. So, pwede ka na sumakay ng jeep. So, ganun po yung ginagawa naming paraan para hindi masyadong mabigatan si battery at hindi siya masyadong madrain at hindi maapektuhan agad yung performance niya. Kasi ng mga unang gamit namin, basta kung kakayanin, tatlo kami talaga. So, yun talaga yung nakakalakas ng paglobat niya. Pag mabigat yung dala mo, tapos dumadagdag pa dyan yung lubak, yung humps, yung mga paahon. Pag tatlo kayo, kasi usually si Kuda World 3 passenger lang talaga siya. So, syempre pag namimili ka, mag-grocery, may dadagdag na bigas, tubig, so mabibigatan siya. So, doon talaga nahihirapan yung battery. So, kung kayo yung e-bike owner, kayo na lang mag-a-adjust. Example, sige, maglalakad na lang ako. Uwi na kayo. Dalhin nyo na yung bit-bit ko. Pero at least, naglalakad ka, wala ka ng bit-bit. So, bale ito guys yung sample nung ito yung isa sa mga tarik na daan. So, pag ganyan, bumababa ako para hindi mahirapan. Ito yung sa GSIS. And then, yung isa naman, ito naman yung sa bagong siglang. Paahon din yan. Puro paahon talaga dito. Kaya kami na yung nag-a-adjust para hindi mahirapan yung battery at hindi siya agad malobat. Ayan yung mga nakita nyong video, yung umaakyat. Pag paakyat, talagang bumababa ako. Or kung maraming bit-bit talagang nagko-commute na ako. Para talagang hindi na mahirapan yung battery. Ayan guys, I hope na may nagets kayo sa mga pinagsasabi ko. Ay talagang sobrang laking tulong sa amin ng e-bike. Nakakatulong yan bilang sa akin, bilang Lazada seller, pambili ko. Gamit ko siya pambili ng products, ng mga stock ko, at syempre sa drop-off. At syempre, nagagamit namin hatid sundo sa school. Grabe, di ba yung pamasahe ngayon? Sobrang pataas na ng pataas. Naku talaga. Yung sweldo lang talaga natin, hindi tumataas eh. Kaya talagang diskarte na lang at malaking tulong talaga si e-bike. Kaya kung ikaw ay nanonood at gusto mong gawin ng e-bike, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, bumili ka na. Kasi kami, na-realize namin nung bumili kami ng laptop, nung online class, bumili kami ng laptop na worth 40,000. So, doon ko na-realize, kunti na lang, e-bike na siya eh. So, nung hulugan namin yung laptop na 40,000, nahulugan namin siya sa loob ng 6 na buwan. So, after nung nabayaran namin yung laptop, so, doon talaga ako nag-push sa husband ko na kailangan na talaga natin bumili ng e-bike. Kasi nung mga panahon na yun, ang hirap sumakay. Yung pandemic, naalala nyo ba na lahat tricycle, lahat ng jeep, limitado lang yung biyahe at napakahirap makasakay ng mga estudyante. Kaya yun talaga pinush namin na makabili ng e-bike. And hindi kami nagsisi guys, talagang sulit siya. Ang talagang malaking gastos lang dito is yung battery. At saka yung maintenance naman, libre naman. Lifetime naman siya sa Kuda. Ayan, maraming salamat sa Kuda. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching and see you to my next May!